Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeril Orgasan from Across Family Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Brother Paul De Vera para sagutin ang inyong mga tanong. Para po sa unang katanungan, sikat ngayon ang kasabihang my body, my choice o sa Tagalog, aking katawan, aking patakaran. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Alam mo, Jeril, yung paniniwala na nasa atin nakasalalay yung desisyon sa ating mga katawan, nalilimutan natin na tayo ay stewards or pinagkatiwala sa atin itong katawan na ito. Hindi siya sa atin. Malinaw sa Biblia iyon, tungkulin nating pangalagaan. Lahat ng nandito sa mundo, that's the task of human beings, to take care para tayong mga stewards sa pinagkakatiwalaan. So, itong mga katawan natin, pinagkatiwala po sa atin ito mga kapatid. At ang goal natin is ma-protect ito. Ngayon, para sa mga Kristiyano, may mas mabigat na dahilan. At yung mas mabigat na dahilan na yon ay we were bought at a price. Tinubos tayo ni Kristo, hindi na tayo dapat nakikihalo sa mundo o nakikipaniwala dun sa mga sinasabi ng mundo. So, it's really a life going counterflow. It's a life going against the flow at yun dapat po yung ginagawa natin. Dahil kay Kristo na tayo, mabubuhay dapat tayo, pinapakita natin. Hindi tayo aayon sa kung ano yung hindi maka-Kristo, hindi maka-Biblia, hindi maka-Diyos. Kasi tayo po ay Kanya na at tinubos na niya tayo. Thank you po. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ngayong alam na natin kung sino ang totoong nagmamay-ari sa atin, hanggang saan lang ba ang kalayaan natin pagdating sa pagiging tagapangasiwa ng ating katawan? Yun, napakaganda ng salitang tagapangasiwa. Yun yung, it's really a steward, di ba? Sabi sa Galatians, Galatians chapter 5, verse 1, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Ang tungkulin po natin is iwasan na tayo ay madapang muli. At para magawa yon, we have to understand that we are not anymore slaves to sin. We are slaves of Christ. Yun na yung bagong nature natin. Yun na yung bagong pagkatao natin. Dapat masaya tayo sa pagkataong yun kasi yun po ay pagbabalik sa disenyo. Ito po tatandaan ninyo. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan, balikan mo yung disenyo ng gumawa sa'yo. At kung ang batayan po ay Biblia at susundin mo kung anong sinasabi dito, sigurado ka, you will fulfill your life. Not because you're so free that you can do anything and everything, but you're free to do what is right. Yon ang importante. Maraming salamat po. At ngayon naman po, Brother Paul, alam naman po natin na araw-araw talaga may temptation sa internet o social media po, no? Ano po ang practical na paraan para talagang 100% na makaiwas ang isang Kristiyano na mahulog sa impurity at immorality? Bago ko ibigay yung practical na reminder, uulitin ko lang yung mga sinasabi natin, lalo na sa message kanina, di ba? Flee, layuan mo, di ba? Iwasan mo na. So, paano to in the practical sense, lalo na sa digital? Lahat po tayo, tinitignan po ng mga social media sites, ng mga websites na yan, ang ating digital behavior. Kung palagi kayong nanonood ng mga bagay, for example, na hindi glorifying sa Panginoon, the internet will keep feeding you with that content. Kasi ang nakikita sa'yo ng mga social media sites, gusto mo itong mga bagay na ito. So, dapat unang-una mong sasabihin sa sarili mo, hindi mo na pupuntahan yung website na ito, hindi ka na magla-like, mag-i-interact dun sa mga posts, at kung may lumabas sa feed mo, itanggalin mo siya, pwede mo siyang tanggalin through the filtering system of the social media that you're using. So, practical yun, ibig sabihin, ikaw mismo ang gagawa nun. Kasi kung hindi mo yun gagawin, Facebook, Twitter, and all the other social media sites will just keep on feeding you with that content. Pero kahit ano pa mang pong solusyon ang gawin ninyo, kung ang puso ninyo hindi naka-align sa ating Panginoon, hindi nyo maiiwasan yan, hindi nyo magagawa yung mga tips na sinasabi. We gave you 10 tips dito sa message na to. Pero pinaka-importante sa lahat, Lord, sa'yo ang puso ko. Lord, sa'yo ang buhay ko. Let me glorify you every day of my life.
Yes, napakaganda po, note. Maraming salamat po, Brother Paul. At ngayon naman po, bago po tayo magtapos, for all the families out there who would like to learn, bond, and grow their relationship at home, we invite you to join our Across Motivate Family Camp happening on October 6 to 8 at the MMRC Batangas. So to sign up, visit the CCF Across Ministries Facebook page or scan the QR code on the screen. See you there, CCF family. And that's it for our Sunday Fast Track. God bless everyone.